Sweldo na naman pero parang wala na namang natira. Nagtataka ka ba kung bakit kahit tumataas ang kita mo, parang hindi pa rin sapat? Kung naramdaman mo na, yan, hindi ka nag-iisa. Itong video na to para sa'yo. Karamihan sa atin, araw-gabi kong magtrabaho. Bumabangon tayo bago pa sumikat ang araw, umuuwi kapag madilim na. Lahat para sa pamilya, para sa pangarap. Pero bakit parang laging kapos? Bakit pagdating ng petsa de peligro, para tayong naglalakad sa alambre? Hindi ito dahil tamad tayo o dahil kulang ang pagsisikap natin. Ang totoo, madalas, ang problema ay nasa sistema ng daloy ng pera natin. Isipin mo, ito ba ang cycle ng pera mo? Darating ang sweldo tapos dire-diretso na. Pambayad ng bills, kuryente, tubig, internet, pambili ng pagkain at groceries. Tapos, kung may matira, kaunting luho, isang milk tea dito, isang online shopping doon. At bago mo pa mamalayan, ubos na. Maghihintay ka na lang ulit ng susunod na cut-off. Ang tawag diyan ay sweldo survival mode. At sa ganitong cycle natatali ang milyon-milyong Pilipino. Paulit-ulit, buwan-buwan, nakakapagod, di ba? Nakaka-frustrate. Pero paano kung sabihin ko sa'yo na may paraan para makawala sa cycle na yan? Isang paraan para hindi lang dumaan ang pera sa kamay mo, kundi manatili at lumago pa? Hindi ito magic. Hindi rin ito get-rich-quick scheme. Ito ay isang simpleng 3-step plan para mabago ang financial story mo. Ready ka na ba? Step 1. Gumawa ka ng sweldo map. Isipin mo ito na parang Waze o Google Maps ng pera mo. Bago pa man dumating ang sweldo mo sa bank account mo, dapat alam mo na eksakto kung saan ito pupunta. Hindi pwedeng bahala na si Batman. Ang isang sikat at epektibong formula ay ang 50-30-20 rule. Ibig sabihin, 50% ng kita mo ay para sa needs o mga pangangailangan, yung mga bagay na hindi ka mabubuhay kung wala, tulad ng upa, pagkain at pamasahe. 30% naman ay para sa savings at investments. Ito ang pera na para sa future self mo. At ang huling 20% ay para sa wants o luho. Yung mga bagay na nagpapasaya sa'yo pero kaya mong mabuhay kahit wala. Tandaan mo, kapag walang plano ang pera mo, kusa itong mawawala sa mga bagay na hindi naman talaga mahalaga. Step 2. Gumamit ka ng automatic separation system. Ngayon na may mapa ka na, kailangan mo ng sistema para siguradong masusunod ito. Pagpasok ng sweldo mo, hatiin mo agad. Huwag mo nang patagalin. Ang pinakamadaling paraan ay gumamit ng 3 magkakaibang e-wallets, bank accounts, o kahit simpleng envelopes kung cash ang hawak mo. Lagyan mo ng label, pambayad ng bills, ipon para sa future, at pangluho. Sa ganitong paraan, hindi mo na kailangang mag-isip kung saan napunta ang pera mo. Naka-autopilot na ang pagbabudget mo. Hindi mo na aksidenteng magagastos ang pera na para pala sa Meralco bill dahil nakahiwalay na ito. Disiplina ang susi dito. At panghuli, step 3, limitahan ang lifestyle inflation. Ito ang isa sa pinakamalaking bitag para sa marami. Kapag tumaas ang sweldo o nakakuha ng promotion, ano ang unang naiisip? Mag-upgrade. Bagong phone, mas mahal na kape araw-araw, dagdag subscription sa streaming services, o mas madalas na labas kasama ang barkada. Walang masama sa pag-enjoy ng pinaghirapan mo. Pero kung ang pagtaas ng gastos mo ay mas mabilis pa sa pagtaas ng sweldo mo, babalik at babalik ka lang din sa sweldo survival mode. Ang tunay na upgrade ay hindi nasa brand ng damit mo o sa ganda ng telepono mo. Ang tunay na upgrade ay kapag lumalaki ang savings at investments mo, hindi ang gastos mo. Itong 3 steps na ito, sweldo map, automatic separation system, at pag-iwas sa lifestyle inflation, ang pundasyon para makawala ka sa paulit-ulit na problema ng kakapusan. Hindi ito mangyayari overnight. Pero kung sisimulan mo ngayon sa susunod na sweldo, baka magulat ka na may natira na. At speaking of pag-asenso, sa susunod nating episode, pag-uusapan natin ang totoong dahilan kung bakit hindi ka pa umaasenso. At baka hindi ito ang iniisip mo. Kaya kung gusto mo ng mas marami pang practical na tips tulad nito, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa channel namin at i-click yung notification bell. Salamat sa panonood!
Tandaan, ang pagbabago nagsisimula sa unang sweldo na natira. Follow Money Smart PH. Hanggang sa muli,